Hello sa inyo, Sir Dan. At magandang araw din sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Belen. Hindi ko tunay na pangalan. Nakatira ako dito sa isang lalawigan sa parte ng Kabisayaan. Gusto ko lang ding ibahagi sa inyo itong aking naranasan. Noong naimbitahan akong dumalo sa isang handaan kasama yung matalik na kaibigan ko na tawagin po nating Abner. Hindi ko na lamang babanggitin pa yung pangalan ng baryo kung saan nga nangyari yung ibabahagi kong kwento. Bilang respeto na rin po sa mga taong nakatira sa lugar na iyon. At may kalapitan lang rin po kasi ito sa aming baryong tinitirhan ngayon. Naganap yung pangyayaring ibabahagi ko sa inyo dekada 90 at itong panahong ito ay nasa edad na 18 taong gulang na po ako at yung matalik ko namang kaibigan ay nasa 20 na po. Bata pa lamang kami ay sanggang dikit na po talaga kami ni Abner sa kadahilan ng isang bahay lang, yung pagitan ng aming tinitirhan. Bata pa lang din kami ay halos sa bahay na rin po namin tumira itong kaibigan ko. Kaya naman malapit at malaki po yung tiwala ko, pati na rin ang mga magulang ko sa kanya. Kung hindi naman po ninyo na itatanong, kulang na lang ay hakutin ni Abner yung kanyang mga damit sa bahay. Dahil uuwi lang naman po ito sa kanila kapag kumakain, maliligo at matutulog. Umagang umaga pa lang ay nasa bahay na kaagad namin ito at doon na nga rin nagkakape. Kaya nga minsan, binibiro na siya ng mga magulang ko na lumipat na lamang ng bahay namin. Ang nirarason naman ng kaibigan kong yon ay nabuburyo daw siya sa kanilang bahay. Wala raw siyang makausap dahil palaging nasa trabaho yung kanyang mga magulang. At ang kanyang lola lamang yung madalas niyang kasama. Hindi gaya sa bahay namin na marami siyang kakwentuhan. Okay lang din naman sa mga magulang niyang sa bahay namin ito tumatambay. Dahil malapit nga lang at alam ng mga magulang niya kung saan ito pupuntahan. Isang araw, nakita kong nagkukumahog na pumunta sa kinaroroonan ko yung pinsan kong babae na tawagin po nating Lalang. Belen, libre ka ba mamayang hapon? Tanong pa nga po nito nang tuluyan na itong makalapit. Bakit? Tanong ko naman. Dahil may handaan mamaya doon sa kaibigan ko. Gusto sana kitang isama eh. Nahihiya kasi akong mag-isang pumunta doon. Wika pa nga po nito. Sinabi ko naman sa kanyang magpapaalam na muna ako sa mga magulang ko kung payagan ba nila ako. Isama mo na rin si Abner para may kasama tayong lalaki mamaya kapag pauwi na. Malamang gagabihin tayo doon eh. Medyo malayo kasi yung baryong yon. Saad naman po nito sa akin. Napakunot naman ako ng noo ko at napatanong sa isipan. Bakit kinakailangan pa naming isama si Abner? At isang nakakalokong ngiti naman yung binitawan ko nang mapagtanto kong parang may gusto nga sila lang sa kaibigan kong ito. Himala kasi dahil sa tinagal-tagal na ng panahon. Ayun lamang yung unang pagkakataong nais nitong makasama si Abner. Samantalang noon, tinatakas pa nga po nito ako sa kaibigan ko para makaalis kami na kami lang. Makulit at kwela kasi itong kaibigan ko. Panay yung kwento nito ng kung ano-ano lang kahit hindi na makabuluhang bagay ay kwento pa rin ito na talagang nakakatawa naman minsan. Hoy, magtigil ka, Belen ah. Kaya ko lang naman siya gustong isama dahil may madadaanan tayong walang mga kabahayan. Baka mamaya ay tambangan pa tayo ng aswang. Wika pa nga nilalang na todo dinay pa rin po noon. Alam mo, masyado kang napaghahalataan at wala pa naman akong sinasabing kung ano ah. Natatawang sambit ko naman. Sige na, daanan na lang kita mamayang alas 5 dito ah. Alis na ako at magsasaing pa. Anya pa at nagmadali nang ang maglakad palayo. Kinahapunan, pasado alas 5 na ng hapon, ay sinama nga namin ni Lalang yung kaibigan kong si Abner. At pumunta nga kami sa handaan.
dahil sa tama nga yung pinsan ko. Malayo-layo yung baryong pinuntahan namin at medyo liblib. Sa kadahilan ng tumawid pa kami ng isang sapa at pagkatawid namin ay naglakad pa kami ng mga ilang minuto. Habang naglalakad nga kami, ay napansin ko yung katahimikan na para bang may nais sabihin yung dalawa sa akin at naghanap lamang ng tiyempo. Ngunit dahil pagod na ako sa paglalakad ay hindi ko na lamang pinansin yon. Hanggang dumako na nga kami sa nag-iisang hindi gaanong kalaking bahay na napapalibutan ng naglalakihang puno at may mga taniman ng saging sa gilid. Pagkapasok po namin sa bakuran ay may nakita kong sumalubong sa aming matandang babae. Mahaba ang buhok nitong abot hanggang puwetan at purong puti na rin po yon. Kaya medyo kinabahan pa ako ng mga sandaling yon. At mapapakapit na sana ako kay Abner nang biglang kumapit si Lalang rito. Siguro ay nakaramdam din po ito ng kaba sa matanda. Agaran itong nilapitan yung pinsan ko at walang ano-ano ay biglang hinipo ng matanda yung maumbok na tiyan nito. Napakalaki ng pagkakangisi nito na animoy nakakita ng masarap na pagkain. Hindi ko alam. Nabuntis na pala yung pinsan ko ng mga sandaling yon. Dahil buong akala ko ay bilbil lamang po niya yon. Pagkat malaking babae rin po yung pinsan ko dahil mahilig rin po itong kumain. Kung kaya't akala ko talaga ay dala lamang yon ng kanyang pananaba. Kaya't napakunot na lamang ako ng noo at nagtataka kong tinignan yung pinsan ko. Napansin ko pang biglang naglalaway yung matanda. Habang abalang-abala itong hinihimas yung tiyan ni Lalang, panay rin po yung pagpunas nito sa kanyang bibig. Kaya't medyo nandiri ako habang pinagmamasdan yung kanyang ginagawa. Nariyan na pala kayo. Tara, pumasok na kayo sa loob. Nakangiting wika pa ng isang babaeng kaedaran lang din namin. At kaagad na hinatak po nito yung matanda at pilit na inilayo sa pinsan ko. Narinig ko pang nagwika ito ng, "Lola, ano ba? Bisita ko yung mga yan." Wika pa nga po nito. At nang marinig naman po yun ng matanda ay agaran itong bumitaw sa pinsan ko. At dali-dali na itong naglakad papasok sa loob ng bahay nang walang lingon-lingon. Na para bang nagalit ito sa sinabi ng kanyang apo. Sumunod naman kami sa kaibigan ni Lalang. At pagkapasok nga namin ay hindi ko napigilang mamangha. Dahil kahit simple lamang yung kanilang bahay ay napakaraming pagkaing nakahanda sa hapagkainan. Lalong-lalo na nga yung paborito kong adobo, hipon, alimasag at nilagang baka. Nagtataka ako ng mga sandaling yon. Dahil napakasimple lang ng kanilang bahay pero yung handa nila talagang marami. Lalo na nga po sa panahon noon na medyo para po sa amin noon, mga may kaya lamang yung makapaghahanda ng ganun karaming pagkain. Talagang hikaos po yung lahat ng mga tao sa baryo namin ng panahong yun eh. Lalo na at medyo panay rin po yung ulan noon na mahihirapang maghanap buhay yung mga taga-baryo dahil hindi sila makakakyat ng bundok sa kadahilan ng madulas nga yung daanan at maputik. At mahirap din pong magpalaot noon, lalo at medyo panay po yung pag-ulan. Agara naman kaming pinaupo ng kaibigan ni Lalang at nagwika ito na kumain na umano kami habang mainit pa yung mga pagkain. Natakam naman ako sa aking mga nakita. Ngunit yung kaibigan kong si Abner ay nakakunot lang yung noo nito na nakatingin sa mga pagkain. Nung akmang kukuha na nga sana ako ng pagkain, ay biglang tinapik ni Abner yung kamay ko at ang sabi nito, "Huwag mong kainin yung mga pagkain yan." Seryosong wika pa po nito. "Ano? Bakit naman? Para tong timang. Kung ayaw mong kumain, huwag mo akong idamay." "Ang sasarap ng mga nakahain, oh." Sabi ko naman po noon.
Imbis na sagutin naman ako ni Abner, ay nakita kong meron itong dinukot sa kanyang bulsa. At nang tignan ko po yon ay meron pala siyang dalang kalamansi. Maya-maya pa ay nakita kong pinatakan po nito ng kalamansi yung mga pagkain. At nung ginawa nga po niya iyon, ilang sandali lamang ay biglang sumabog yung napakabahong amoy sa handang pinatakan ng kalamansi ni Abner. Pasintabi lang po sa mga nakikinig habang kumakain na. Noong matitigan nga namin yung ulam, ay ganoon na lamang yung takot ko nang makita ko na ang kaninang mga masasarap na mga pagkain ay biglang napuno ng mga uod na may kalakihan. At talagang nakapandidiri dahil gumagalaw-galaw pa po yung mga yon. Gumagapang yon at ang iba'y nagtatalsikan pa. Kung kaya't agaran na nga akong napatakip ng ilong at akmang masusuka na nga ako, ay nakita kong kaagad na hinatak ni Abner si Lalang palabas ng bahay. Maging ako ay nagulat rin sa aking mga nakita at napatakbo na nga rin po ako pasunod sa kanila dahil sa takot na baka maiwanan nga nila ako. At noong akmang palabas na nga kami ng bakuran, nagulat na lang kami nang bigla kaming harangan ng matanda. Nanlilisik yung kanyang mga mata na nakatitig sa amin at para bang meron po itong sakit dahil walang humpay yung pagtulo nang malalapot nitong mga laway sa kanyang bibig. Bumubuka-buka pa nga po yung kanyang bibig na parang mangangagat na. Kaya naman ang ginawa ng kaibigan ko ay malakas po niyang hinawi yung matanda. Kaya naman ay walang ano-ano ay natumba po yon sa lupa at kamuntikan pang gumulong. Mabilis na kaming tumakbo palayo sa bahay na iyon. At hindi na nga ininda yung mga batong tumatama sa aming mga paa dahil nakatsinelas lang din po kami noon na talagang maraming bato sa daan. Bago pa kami nakalayo ay naririnig pa namin yung huni ng wakwak at pagaspas ng mga pakpak. Kaya naman lalo nga naming binilisan yung pagtakbo. Habang nasa kalagitnaan na po kami ng daan ay napalingon ako sa likuran namin. Sa maniwala man kayo o hindi, kitang-kita ko ang matandang babaeng nakahubot-hubad na humahabol sa amin. Ang mas nakakagimbal pa po roon ay para itong aso kong tumakbo at nakalapat yung kanyang dalawang kamay sa lupa. At habang paulit-ulit ko pong nililingon ay parang nagbabago na po yung anyo nito. Grabing takot at kilabot talaga yung naramdaman ko ng mga sandaling yon. At lalo pa nga naming binilisan yung pagtakbo. Sa bilis nga po nun at sa kabang nararamdaman ko, pakiramdam ko hindi na po lumalapat yung aking mga paa sa lupa. Hindi ko na rin napigilang mapasigaw dahil sa takot. Nawala na sa isip ko noon yung dalawa kong kasama. Basta't yung mahalaga sa akin ay makauwi ako ng buhay at buo sa pamilya namin. Pero syempre, dulot lang din po yun ng grabing takot. Ikaw ba naman? Nakakita ka ng matandang humahabol sa'yo at nakahubot-hubad at talagang kakaiba yung anyo. Pagkarating ko nga po noon sa bahay ay parang doon ko palang naalala yung dalawa kong kasama. Dahil madilim na rin, ay hinintay ko na lamang silang makarating sa bahay namin. Habang iniinda ko yung sakit ng paa ko, nagkahiwalay po kami noon dahil nagkagulo-gulo na rin po. Pero ilang sandali lang din naman ay dumating na nga yung pinsan ko at yung kaibigan kong si Abner. Nakita ko pang magkahawak yung kamay ng dalawa. Kaya naman imbis na matakot, ay syempre natawa pa nga po ako noon. Doon nga ay napag-alaman ko na talagang buntis yung pinsan ko. Nang tanungin ko naman kung sino yung ama ng kanyang dinadala, ay napatakip na lamang ako sa aking bibig nang magbatuhan ng tingin si Abner at Lalang. Parang hindi ako makapaniwala noon dahil mortal po na magkaaway yung dalawang ito. Palagi po silang nag-aaway pero mukhang ibang away pala yung inatupag nilang dalawa kaya't merong nabuo.
Siyempre, grabe pa rin po yung kaba namin noon lalo na nga po nung ikwinento namin yon sa aming pamilya, yung mga nangyari. Pinagalitan rin po kami noon dahil kung saan-saan daw kami nagpupunta. Pero aaminin ko na nung kumpirmahin nga ng dalawa yung tungkol sa pagbubuntis ng pinsan ko, ay parang medyo gumanaman po yung pakiramdam namin. Yung nakakatawa pa, tanging ako na lang pala daw yung hindi pa nakakaalam. Mas nauna pa palang nalaman ng mga magulang ko at ng iba pa. At nung nagtanong na nga po yung nanay ko kung ano nga bang pangalan ng matandang sinabi naming humabol sa amin, ay nagulat po ako ulit sa kadahilan ng kilala raw pala siya ng nanay ko. At isang bantog na aswang umano yung matandang yon. Marahil ay naamoy ng matanda yung ipinagbubuntis ni Lalang. Mabuti na lang po. At nung hinabol po kami nito, ay parang hindi pa naman ganon kadilim. Maaga pa. At may mga tao pa po. At parang tumigil na nga rin po ito nung narating na rin namin yung mga kabahayan. Ako lang talaga yung walang tigil sa pagtakbo. Kaya't naiwan po yung mga kasama ko. Mukhang hindi raw nakapagpigil yung matanda sa kanyang naamoy nang maamoy nga nito yung buntis na pinsan ko. Buti na lang po noon at walang napahamak sa amin. Hanggang dito na lang din po yung kwento kong ito at maraming salamat po.